Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po, at ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay maghari lagi sa puso at isipan natin. So kahapon hindi tayo nakapag-live, no? Ang sarap ng matulog. At ito po yung isi-share ko sa inyo dahil hindi na ako nakapag-share sa inyo sa buhay ng mga martir. So sa araw na ito, dalawa yung martir, no? Mga disipulo ni San Pablo. So quick live lang po tayo, ha. Si Saint Crispus at si Saint Gaius. Ito po silang dalawa, no. So ito po, Saint Crispus, puro mga martir po sila, no. Puro mga martir. Pero basahin natin. Saint Crispus is explicitly mentioned in the New Testament, particularly in Acts chapter 18 verse 8, 1 Corinthians chapter 1 verse 14. So na-mention talaga sila siya, no? Sa Bible. Then disipulo sila ni Saint Paul. He served as the leader of the synagogue in Corinth. So hindi ito basta-basta leader pala ito, si Crispus. And according to the account in Acts, he embraced the Christian faith through the preaching of Saint Paul the Apostles. So, itong leader na ito ay nakinig sa Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol San Pablo, na converted, no? In 1 Corinthians chapter 1 verse 14, Saint Paul refers to Crispus when explaining that he personally baptized only a few individuals in Corinth, thereby underscoring Crispus' notable place among Paul's early converts. So isa siya sa mga early converts ni San Pablo. So the Roman Martyrology traditionally assigns the feast day of Saint Crispus at ni Saint Gaius ngayong araw na ito, October 5th, commemorating his entry into eternal life, no? So yan po si Crispus. Punta naman tayo ni Saint Gaius, no? Dalawa itong mga disipulo pa ni San Pablo. Dalawa yung i-celebrate natin sa ngayon. Name variation. The name Gaius is the Latinized form of the Greek name Gaius. So yung name niya na Gaius is Greek pala yun. At yung Gaius is Latinized, no? The one associated with Corinth is mentioned in Romans chapter 16 verse 23. Ito pong gagamitin natin sa mga iglesia ni Cristo, diba? Gagamitin na larong Roma 16:16, no? Pagpangumusta ay kamong mga iglesia ni Cristo sa balaang haluk, no? Nandyan yan sa Roma 16:16. At ito pala, hindi ito iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo, kundi iglesia universa pala ito. At na-mention dito si Gaius sa Roma chapter 16 verse 23. Sabi dito, Gaius Hospes Meus, salut at bos, it universa ecclesia. Ano ang ecclesia? Universal Church. Ano yung Universal Church? Catholic Church.
So na-mention dito si Gaius. Yan po ang laging gagamitin natin to counter the claim of the Iglesia ni Cristo, the proof texting claim of the Iglesia ni Cristo, mga kapatid. So so yan po mga kapatid, Gaius Hostis Mio, salut at bos et onibar sa Ecclesia, the Universal Church. Tradition holds that this Gaius was a wealthy and influential Christian. So mayaman pala ito si Gaius, no? Known for his generosity and leadership, particularly in offering hospitality to St. Paul and the local church in Corinth. So benefactor pala ito. Mayaman, no? The term birthday in the Roman martyrology, so birthday nila ngayon. Anong kahulugan sa birthday? In the context of Roman martyrology, the term birthday, natalis, refers not to a saint's physical birth into the world, but rather to the day of their death in Christ. No. That is their birth into eternal life. This theological perspective reflects the church understanding of martyrdom and holy death as the beginning of eternal communion with God. So yung kamatayan, mga kapatid, hindi po yun disadvantage. It is advantageous to those who have faith in the Lord. The Roman martyrology commemorates Saints Crispus and Gaius as martyrs. So sa ating yung binibigay ni Ate Cheres na aklat, no? Yan ang ginagamit natin na ma-search natin yung mga santo sa araw na ito. Okay. So martyrdom, the Roman martyrology states a suffered martyrdom that does not provide details. So hindi piniprovide yung detalye sa kanyang martyrdom. Tradition holds that he later became bishop of Aegina, an island near Athens, and was martyred for the faith, possibly during the early imperial persecution, likely under Nero or subsequent emperor. Si bishop pala ito, si Crispus. No? And si Saint Gaius, who hosted Paul and the local church in Corinth. Martyrdom, likewise, like Crispus, specifics are lacking, but he is traditionally honored as martyr. So hindi nilagay, no, yung klase ng martyrdom. Pero mga possibility, sabi dito. Do not explicitly detail the term martyr in the martyrology implies they suffered and were killed for refusing to renounce the Christian faith. The timing, mid to late 1st century, would suggest Roman persecution likely involving beheading, imprisonment, or other forms of execution common at the time. So yung nila, possible pala ay binilanggo and then tinutorture ng grabe and then pinugutan ng ulo. Ito talaga yung mga common experience of the martyrs sa kanilang pag-renounce, sa kanilang pananampalataya. Sabi ni St. Crispus, ito po yung attributed saying sa kanya, Corinth laugh when I believe, Rome silence me when I preach, but heaven sings louder than both. No. Hindi siya nawalan ng pag-asa dahil yung ginagawa niya ay para naman sa kaharian ng Diyos. Christ was preached and we believe. Christ was crucified and so we are. So ang kahulugan nito, kung mag-suffer si Kristo, lalong-lalo na tayo, mag-suffer din tayo. So huwag kayong aayaw sa mga suffering, bullying, persecution, mga atake personal sa'yo. As long as we do for the glory of the kingdom of God,
walang makapagpigil. Saint Gaius, the blood of martyrs does not cry for vengeance, but for more disciples. So kita ninyo, hindi naman tayo, yung mga santo, hindi naman nag-revenge, but it ignites more disciples. Not all are called to preach, but all are called to welcome Christ, hidden in His people. So bakit hindi lahat ay evangelizers? Dahil siya po ay hindi naman nag-evangelize, nag-welcome lang sa mga apostol, si Saint Gaius. So yan po ang very inspiring story sa Martyr of the Day sa araw na ito. Si Saint Crispus and si Saint Gaius, pray for us to increase our courage, to increase our fortitude, not to live in fear, not to dwell in fear. So, Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. Salamat tayo kay Ate Marilo Magda, nagpadala ng 500 stars. Salamat In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and now will be forever and ever. Amen. So ngayon mga kapatid, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ngayon mga kapatid, magpakumpisal tayo. So maraming mga tao na bumisita sa office natin. So magpakumpisal ako. And then may misa pa tayo sa Carmelites. And after misa sa Carmelite, dito naman sa atin, no? At marami pa akong isi-share sa inyo sa mga araw na ito. At busugin natin yung ating isipan at puso sa salita ng Diyos para yan ang magbigay sa atin ng lakas sa pagbigay sa ating sarili sa Panginoon at sa kanyang simbahan. So nawa pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa ating puso at isipan. So nandito na ako, magpakumpisal ako ng 1 oras sa umaga. Mamaya magpatuloy tayo magpakumpisal after renting of the sick and renting of the senses. So marami tayong i-exercise ngayon. Kahapon 2 yung in-exercise natin, no? So yan po. At abangan nyo po yung aklat na ginagawa natin para lalawak yung kalaman natin at karunungan natin patungkol sa spiritual phenomena. So Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. God bless.